Isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Ito na yung engine inspection ng Project ISPA natin kay Raider 150. Ang tools na gagamitin natin ay ang dial bore gauge para sa block natin, vernier caliper, at andyan din ang micrometer, plastic gauge para sa camshaft journal, andyan din yung marker, at present din ang thickness gauge o feeler gauge. Okay, simulan natin sa pag-inspect ng crankcase bearing. Kailangan smooth yan ikutin, pag hindi kailangan ng palitan. Or pag mataas na yung odometer ng inyong motor, palitan nyo na kaagad dyan. Same procedure sa kabilang crankcase, always check the bearings. Sunod naman natin ang crankshaft o yung tinatawag nilang sigunyal. Unahin nating sukatin yung connecting rod side clearance gamit ang thickness gauge. Standard size is 0.10 hanggang 0.45 mm. Sunod naman natin yung pagitan ng crankshaft. Ang standard size niya is 53 mm plus or minus. Pag sagad na yung sukat niya sa limit, kailangan yung ipa-machine shop, ipa-press nyo. Next naman is yung crankshaft run out. Mahalagang naka-align yung crankshaft dahil magiging ma-vibrate yung motor nyo pag hindi naka-align yan. Ang service limit niya is 0.08 mm. Yung actual ko is 0.06 kaya pasok pa siya sa standard size. Sunod naman yung connecting rod small end inner diameter. Ang service limit niya is 16.040. Walang up and down play. Next natin ay ang clutch housing assembly. Check natin yung clutch housing kung meron ng malalim na group. Pati yung kanyang gear kung may bungi na. At pati yung mga spring. Kailangan mahirap yan ikutin. Sunod sa pila yung pressure plate. Check mo na rin kung medyo may mapansin ka matutulis na. Check nyo din yung clutch hub kung okay pa. Next natin yung clutch drive plate gamit ang vernier caliper. Ang standard size niya is 3.10 mm. Sunod ay ang clutch driven plate. Sa flat surface, ilatag nyo yung clutch driven plate at gamit yung thickness gauge, pasok nyo lang sa ilalim. Sunod naman ang mga clutch spring. Ang standard na sukat niya is 31.10 mm. Pag bumaba na sa 31 mm, kailangan ng palitan yan. Next ang clutch release bearing at saka yung clutch release rack. Palitan nyo na yung clutch release bearing pag mayroon ng siyang gas-gas dahil dyan nakasalala yung smooth na pag-engage ng gear. Next naman ang magneto, starter idle gear at yung timing chain. Check nyo kung okay pa yung mga gear, pati na rin yung length ng timing chain. Visual checking lang ang gagawin nyo. Next ay ang transmission assembly. Visual check sa mga gears kung meron ng bungi. Meron na yan, kailangan nyo ng palitan. Next ay ang mga gear shift forks. Gamit ang thickness gauge, kailangan nating sukatin yung clearance ng gear shift fork sa pagitan ng mga transmission gears. Ang standard clearance niyan is 0.01 mm hanggang 0.3 mm. Ang service limit niya is 0.05 mm. Next sa pila ay ang kickstarter assembly. Check natin yung gear, yung spring kung okay pa. Check nyo kung walang lamat ng putol. At yung mga gears, tignan nyo kung may mga bungi or mga gasgas. Next naman yung balancer gear. Usually sa mga Raider 150 carb, ang nagiging sakit niya is yung balancer damper tsaka yung spring. Kaya i-check nyo mabuti. Tulad niyan, yung mga damper niya biyak na. Kaya pagpapalitan nyo yan yung set na, yung may spring, damper tsaka yung washer. Sunod ay ang cylinder block distortion gamit ang feeler gauge or yung thickness gauge. Check nyo din kung may malalim na nagasgas. Sukatin naman natin yung bore gamit ang dial bore gauge, ang micrometer. Set natin yung micrometer sa 62 mm. Yan yung standard na sukat ng bore natin. Saka natin susukatin yung bore nandun sa thrust side at saka sa piston side. Ang service limit niyan is 62.065. Pag nag-exceed na doon, kailangan nyo ng palitan yung cylinder block. Sa actual na sukat ko, pasok pa siya. Sunod naman natin yung piston. Based dyan sa service manual ng Suzuki, yan yung tamang standard ng pagsukat ng piston. Next naman yung piston ring and gap. Ang standard na sukat niya is 0.10 mm hanggang 0.20 mm. Para sa first and second ring, pasok lang po natin yung ring sa bore. Kailangan i-align po ng piston. Gamit siyang thickness gauge, kailangan pumasok yung 0.10 mm at hindi papasok yung 0.20 mm. Pumasok yan, kailangan na nating palitan ng piston ring. Next naman ay ang cylinder head, katulad din sa cylinder block.
kailangan nating sukatin yung gasket surface. Kung sakali mang hindi na pantay, kung kayang lihain, okay lang. Or kung malalim naman na, kailangan nyo nang ipamachine shop yan. Pabawasan nyo para pumantay ulit. Mahal din yung bagong cylinder head ng Raider 150, kaya kailangan ingatan natin yung mga pyesa na yan. Sunod na i-check yung mga camshaft, cam holder, at saka valve spring. Tulad nga sa last video, kailangan nating i-check yung camshaft journal gamit yung plastic gauge. Check na rin natin yung valve spring tsaka yung mga valve. At tapos na tayo sa inspection. Ang mga pyesa na papalitan natin is sa cylinder block, cam tensioner guide, valve seal, balancer damper at spring, sprocket oil seal, at ang oil shaft seal. At ang importante, clutch release bearing. Proceed na tayo sa assembly ng engine. Tapos na ang inspection. Dito ko na rin tatapusin itong video. Maraming salamat sa panonood. Sana kahit papano meron kayong natutunan. Abang po sa next video. Maraming salamat. Bye-bye!